Narito na fresh, panabalita, shock ang lahat, Camille Villar, bumuelta, ito ang dahilan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayun, Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ayun, magandang araw. Vlog, panibagong updates na naman itong topic natin ngayon. At, ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video o sa boses na madidinig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Yan, syempre suportahan natin ang channel ni Don Mar TV. Bisitahin nyo po yan mga katunay. Kung gusto nyong mapanood at mapakinggan lahat ng mga komento ni Don Mar TV. Yan, syempre subscribe din kayo dyan kay Sir Don Mar. Ipagpatuloy natin. By the way guys, itong topic natin ngayon ay sobra po itong matindi itong topic na ito. Itong balita na ito ay nagpapatunay na itong si Bongbong Marcos ay talagang dihado na talaga, no? Nagpapanik na po ang kanilang alyansa. Bakit ba natin nasabi yan? Dahil dito kay Camille Villar. Okay? May nangyari po dito kay Camille Villar. Marami po ang mga tanong kung itong si Camille Villar ay gusto pa ba niya itong alyansa na ito? Komportable pa ba siya dito sa mga alyansa na ito? Okay? Kasi po meron na talagang plastikan na pangyayari. At itong si Bongbong Marcos, ikinalulungkot niya na inendorso itong si Camille Villar at itong si kanyang kapatid na si Amy Marcos. At dahil diyan, marami po ang mga nagsasabi na mga kakilala natin diyan na nagalit raw itong si Bongbong Marcos. Di syempre kapatid niya itong si Amy Marcos, hindi siya pwedeng kung anong igaganti niya diyan kasi kapatid niya yan. So dito siya gumaganti ngayon kay Camille Villar. So yung nangyaring yon is parang yung pagkaka-endorse kay Camille Villar ni VP Sara at kay Amy Marcos, parang dito sinasabi is naapektuhan si PBBM sa mga nangyari. Alam niyo kung tutusin talagang may posibilidad na maaaring maapektuhan ngayon. Siyempre di ba nung una is nandiyan sila sa alyansa yung dalawa. Tapos bigla na lang silang umalis diyan sa alyansa. At nakasama na nila si VP Sara. Diba? Siyempre, buong akala siguro nila, eto tayo, magkakasama tayo dito sa alyansa. Na akala natin solid sila. Ganun pala, hindi. Diba? Pero eto, nangyari lang naman to. Simula ng si Tatay Digong ay dinala sa ICC. Simula na nagkaroon ng ganyang issue. Pero siguro, sa tingin ko, kung hindi nagkaroon ng issue tungkol kay Tatay Digong, yung sa ICC na yan, tingin ko hindi aalis ng alyansa tong mga to Si Camille, siya si Amy. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Kasi parang dito ang nangyari, pinagbigyan na lang nila parang politika, syempre, di ba? Kahit sabihin natin na magkaibigan si Camille Villar at saka si BP Sara, si Amy Marcos, at si BP Sara magkaibigan, parang iniisip nila hindi naman siguro makakaapekto sa pagkakaibigan natin to kahit nandito kami sa alyansa o ganyan. Pero, ang problema, nangyari yung kay Tatay Digong, dinala sa ICC si Tatay Digong. Na siguro hindi naman talaga nila, parang nabigla din yung dalawa. Unang-una, syempre, kaibigan ng mga Villar ang mga Duterte. At isa pa, si Senator Amy, lagi niyang sinasabi, napakalaki ng utang na loob niya kay Tatay Digong. Parang parang biglang nagbago yung pananaw nila. Kaya parang biglang nagbago yung isip nila at umalis sila sa alyansa dahil dun sa nangyari kay Tatay Digong. Parang ang na-feel siguro nila parang sumobra na. Parang ganun. Parang, ang gara bakit ganun sobra? Parang si Tatay Digong nadamay na, ganito, ganyan. Baka akala nila mga ganito lang, batuhan lang sa politika, tirahan lang, pero talagang may nangyari na ganyan kay Tatay Digong. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Ano ba ang nasabi natin gumaganti siya, okay? Kasi yung una nating pag-uusapan, itong si Camille Villar, ayaw na po, no? He is not attending the rally dyan sa Lucena at Quezon. Ang tanong dito, hindi na ba siya a-attend forever sa alyansa ng Bagoong Pilipinas? Sa tingin ko, parang hindi na
'Di ba? Parang hindi na syempre unang-una inendorso na siya ni VP Sara. Hindi naman pwedeng lumabas din siya sa alyansa. Parang ang mangyayari is parang namamangkasa siya dalawang ilog. Hindi naman magiging maganda yung feedback sa kanya. Lalong-lalo na yung magiging komento at maiisip sa kanya ng mga tao kung ganun yung gagawin niya. Okay? Oh, kasi nagpapakita na po ng gesture itong si Camille na hindi na siya pupunta diyan sa rally sa Lucena at Quezon. Kasi hindi pa naman siya nakapagbigay ng reason niya, no? Pero ito ay epekto sa ginawa ni Bongbong Marcos kasi gumanti si Bongbong Marcos eh. Okay? Oh, yan yung una natin pag-usapan. Oh, ang pangalawa nating pag-uusapan ay kuna naman natin ng reaksyon ang mga alyansa, itong mga senador ni Bongbong Marcos patungkol po dito kay Camille. E di syempre, itong mga senador na ito hindi naman nangingialam siguro. O kaya may alibay sila. Mamaya babasahin natin yan, no? Yung mga alibay nila. Okay? Ngayon, ano ba ang ginawa ni Bongbong Marcos na parang ikinagalit pa nitong ni Camille na ayaw na niyang pumunta dyan sa rally sa Lucena at Quezon? So, ibig sabihin, may iba pang dahilan? Mga ilang mga rally, pero confirmed na sa Lucena at Quezon hindi siya mag-a-attend. Okay? Sa tingin ko, nagalit ito ha, sa opinion ko. Nagalit. At yung nagsabi sa akin na ating mga kaibigan dyan, ha, na hindi po nagugustuhan ni Camille Villar yung pag-iimbestiga ni Bongbong Marcos sa Prime Water. Ano ba yung Prime Water na yan? Sila ang nagmamayari dyan sa Prime Water na yan. Okay? Ang Prime Water po is owned by the Villar. At ito ay pinaiimbestigahan na ngayon ni PBBM. Ha? Pagkatapos ng inendorso ni VP Sara, pinaimbestigahan na, okay? So, yun po ang pangatlo natin pag-uusapan. At ano ba ang issue ng Prime Water? Bakit iniimbestigahan ito ni Bongbong Marcos? Mamaya, itatalakay natin yan, ha? Bakit tinitira ni Bongbong Marcos itong Prime Water? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video. Ayan, syempre, supportahan natin yan, Sir Don Mar TV. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. Ayan. 1, 2, 3, go! Go! Okay, share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe. Ayan, syempre subscribe, Don Mar sa mga balita TV. na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Okay, let's go. Kagad dito kay bakit itong si Camille Villar, ha? Hindi na a-attend sa rally dyan sa Lucena, Quezon. Ayan. Sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. O eto, baka akala ninyo, sasabihin nyo na naman, yan na naman talaga yung mga asal ninyo. Don Mar, fake news ka na naman. Sa Facebook, ang daming magnagbaba sa akin. Fake news ka na naman. Ay nako, Sir Don Mar, hindi ka nag-iisa. Ako nga nagre-reaction lang sinasabihan ako fake news. Ganyan naman talaga ganyan naman talaga yung iniisip nila, no, kapag mga tungkol sa mga pag sa Duterte ka umaano, 'di ba? Napapanig ng sasabihin nila mga fake news yung mga yan. Diba, kala mo naman sila, kala mo naman pagkalilinis, kala mo naman pagkagagaling, parang ganun. Kaya wala naman tayong ibang dapat gawin, Sir Don Mar, kundi magtimpi at magpasensya. Diba? Ako reactionist. Diba? Reactionist lang. Napapagkamalan pa akong ganun. Diba? Ganyan talaga sila no? Paano ako nagiging fake news? Lahat ng mga ibinalita ko, galing ito sa mainstream media. Okay? So, yung mga hindi makatanggap yung balita, mga loyalista at mga dilaw, umalis kayo dito sa channel at umalis kayo dito sa Facebook ko, di ba? Ito yung balita ng One News. Just in, okay? 38 minutes ago. Representative Camille Villar Camp says Dasolon will not attend today's campaign rally of Alyansa para sa Bagong Pilipinas in Lucena, Quezon. Ang tanong ko sa iyo, Camille Villar, nagtatampo ka ba sa ginawa ni Bongbong Marcos? Aha. Ha? Kasi analysis ko dito pwede siyang magtampo dahil sa ginawa ni Bongbong Marcos sa pag-imbestiga dyan sa Prime Waters owned by your family. Ayun. Diba? Parang ang nangyayari, yung Prime Water na yan, biglang naging topic simula nung inendorso ni VP Sara si Camille Villar. Parang sagasa sa pamilya naman ni Camille Villar yung nangyayari na ganyan na ginagawa ni PBBM. So dumarating dito parang parang ang dating nito is parang nagkakapersonalan na, parang masama ang loob ko sa'yo. Umalis ka sa amin, parang ganito. Kailangan anuhin din kita, parang ganito, parang ganyan. Parang kasama na din siya sa
nag-iipitan na dalawang malalaking bato. Parang ganun yan. Pero kung ako kay Camille Villar, no, siguro hindi na rin ako a-attend. Kuwari, sa alyansa. Siyempre, unang-una, iba na eh. Iba na magiging pakikitungo sa kanya. Diba? Kita naman na inendorso siya ni VP Sara na alam naman natin na hindi lang naman basta magkalaban yung dalawang panig na yan. Kung di talaga magkalaban na ngayon. Diba? Ang alyansa, PDP laban, si VP Sara, mga Duterte, iba na ngayon ang nangyayari. So kung siyempre, kung pupunta pa siya dyan, parang, diba? Ganun pa rin kaya kainit ang pakikitungo sa kanya. At isa pa, syempre, maaaring pag-isipan siya ng hindi maganda. 'Di ba? Pagkatapos kasi syempre, i-endorse ni VP Sara si Camille, tapos bigla siyang mapupunta diyan sa mga rally ng alyansa, syempre iisipin ng iba na ano to, balimbing, parang ganyan. Ano to, nagsisigurado, ano yan, ganyan. Eh hindi ka pala solid, may mga ganyan pa pwedeng maging komento sa kanya. Diba? Kasi kung ikaw gagalaw ka sa nangyayari ngayon, kung gagalaw ka, siguraduhin mo na yun talaga ang papanigan mo. Talagang kaya mo siyang panindigan. Hindi pwede talaga dito na parang mamamangka ka sa dalawang ilog. Kasi kapag ikaw ay namangka sa dalawang ilog, siguradong may madidinig kang hindi maganda. So, ikaw Camille Villar, na-realize mo na gaano ka-traidor yung amo ninyo. I told you so. Diba? Ganon sila ka-traidor. Oh, so, ano ba? The rally will be led by President Bongbong Marcos this afternoon. Oh, diba? Ngayon yung hapon na yan. I think it's going on right now. Nagrarally ngayon. Oh, tapos hindi ka pumunta. Nandyan pa naman si Bongbong Marcos. Is this one way of saying na ayoko na? Ayoko na. Diba? Parang pinuputol ko na ang connection. Alam mo, Camille Villar, mananalo ka. Malaki ang chances na mananalo ka kung ikaw po ay titiwalag dyan sa Alyansa na Bagoong Pilipinas. Kasi kung pupunta ka lagi doon sa kanila, ni Bongbong Marcos, may tendency pang babagsak at matatalo ka. Oh, hindi, tsaka yung sinasabi ko kanina, may posibilidad na pag-isipan siya ng hindi maganda. Diba? Ulitin ko, pagkatapos mong i-endorse ni VP Sara, biglang lalabas ka sa kanila, dyan naman sa Alyansa. Diba? Parang, saan ka ba talaga? Diba? Maaring mawala yung tiwala sa'yo ng mga tao. Siyempre, ayaw mo din namang mangyari yon, kaya ka nga kumakandidato para manalo eh. Hindi ka naman kumakandidato para matalo. Kaya kasi sinasabi ko kanina, kailangan siguraduhin mo muna sa sarili mo kung saan ka talaga. O lang. Tingnan nyo yung nanay mo, di ba? Oh, walang katalo-talo yan si nanay mo kasi nakasuporta yan kay Duterte. Oh, sumuporta pa kayo dito kasi sa administrasyon na ito. Eh, di syempre, sisira yung ngalan nyo. Di ba? Oh. Siguro may ilang days, may 10 days pa ba? O may mga ilang days ka pang tumiwalag dyan sa grupo na yan. Okay? Doon ka na lang kay VP Sara. Pumunta ka doon sa mga pinupuntahan ni VP Sara. I-declare mo na, kung ako advice ko sa'yo, sabihin mo sa taong bayan, ayoko na sa Alyansa ng Bagoong Pilipinas. Kasi hindi po ako komportable doon. Traidor na ako doon. Hindi, ayoko lang Hindi, tsaka dapat magsalita na rin. Tama naman si Sir Don Mark. Kumbaga dapat linawin niya na lahat yung issues para maging malinis na yung daan niya. Kasi mahirap pa din yung hindi siya magsasalita. Siyempre may maiisip pa rin sa kanya kahit papaano. May mga pagdadalawang isip pa rin na mangyayari. Kaya dapat linawin niya na talaga. Payo ko lang yan kay Camille Villar, okay? Sabi pa dito, the President earlier ordered a probe into Prime Water, a company owned by the Villar family. Kaya pala, meron tayong pagdududa, Hindi ko sinabing nagtatampo talaga itong si Camille, Hindi pa naman siya nagpalabas ng statement. Bakit hindi siya a-attend sa rally? Kaya pala, ito lang ang analysis ko, Bakit ididikit talaga itong issue na ito? Na si Bongbong Marcos, ang Prime Water Company ng pamilya nyo, pinaiimbestigahan niya. Di ba? Grabe itong si Bongbong Marcos. Pagkatapos ng inendorso itong si Camille, Parang sinasabi dito, umalis ka na sa akin eh. Kaya tablahan na, parang gano'n. Yung binira sa kanya, yung sa COMELEC, di ba? Na-issue siya doon sa vote buying. Tapos ngayon naman, ito namang Prime Water pinaimbestigahan. I can smell something fishy. Pero kung kay Senator Amy, medyo talagang tahimik sila eh. Hindi sila talaga nagsasalita eh. Di ba? Hindi sila talaga nagsasalita kay Senator Amy. Di ba? Kawawa si Camille. Nagtitiwala ka kasi sa mga buaya eh. Nagtitiwala ka kasi sa mga traidor.
Di ba? Ito pa. Grabe ka, Ngayon, Sir Don Mar. sobrang mainit po ngayon ang issue eh. Meron yung kakilala ko diyan ha na vlogger sa kabila, nakilala ko ha. Vlogger siya sa kabila sa kay Bongbong Marcos. Vlogger siya doon, lagi siyang pumupunta sa mga rally, pero hindi kami nag-aaway kasi magkaibigan kami. Nagrerespetuhan kami sa mga opinion namin. Yung Ako din naman kahit papaano, Sir Don Mar, meron din naman akong mga kaibigan. No, may kaibigan din naman ako na nagpa-vlog din na nasa side ng alyansa, nasa side ni BBM. Pero hindi naman kami para sa nag-aaway. No, kasi syempre, may kanya-kanya kaming paniniwala. Nire-respeto niya kung ano yung paniniwala ko at nire-respeto ko rin kung ano yung paniniwala niya. 'Di ba? May mga kaibigan din tayo diyan. Kumbaga respetuhan na lang. No, hindi walang personalan dito. Kumbaga kung sino yung sinusuportahan namin, yun ang pinaglalaban namin. Sinusuportahan nila kung sino yung pinaglalaban nila, sinusuportahan ko din kung sino yung pinaglalaban ko. Ganon. Parang ayun, katulad kay Sir Don Mar, may mga kaibigan din siya sa kabila na vlogger na nag-aano kay BBM na nagpa-vlog para doon. Is hindi naman sila nag-aaway. Ganun yan Yung respeto. Respeto sa isa't isa. No? Yung pagkakaibigan, hindi dapat makaapekto dito sa nangyayaring to. Sinuportahan at sinuportahan niya. Hindi ko nangyayalam sa kanya. Pero, siya mismo, galing sa kanya, sinasabihan niya ako mismo ang mga pangyayari doon sa kabila. Okay? Kung sasabihin yung Trojan horse yung itong kakilala ko, wala ka na akong paki dyan. Basta lagi kaming nag-uusap dyan. Sabi pa niya dito na si Bongbong Marcos raw, ngayon, ay seryoso na dito sa kampanyang ito. Seryoso. Naku dapat talaga seryosohin kasi kung tutuusin, no unang-una, 'di ba? Nakikita naman natin hindi basta-basta yung mangyayari ngayong eleksyon, malapit na. 'Di ba? Sinasabi ko lalabas na talaga ang katotohanan kung sino ang karapat-dapat, yung 12 karapat-dapat na uupo. 'Di ba? Hindi tayo dapat mag-rely sa survey. Aantayin natin yung eleksyon na 'to. At talagang tumutunog talaga yung mga ini-endorse ni VP Sara talaga. 'Di ba? Mas alam nila na parang may laban to Kasi hindi naman sila maaapektuhan ng ganyan kung alam nila sa sarili nila na walang laban ang mga nasa side ni VP Sara. Ano bang ibig sabihin na Don Mar? Kasi talagang malaking epekto din yung nangyari kay Tatay Digong Siguro kung hindi nila ginawa yun, wala sanang problema. No, kahit pa paano. Kung may problema man, is maliit lang. Seryoso si Bongbong Marcos. Seryoso na siya, ha? Sabi raw, di umano, ha? Na kung kayo, ayaw nyo sa akin, umalis kayo. Kung gusto nyo dito, manatili kayo sa akin. Ganun na raw yung treatment ng presidente sa mga senador niya. Kung ayaw mo, wag mo. Kung gusto mo, gusto mo. Kasi, di ba sinabi ko sa inyo, Bongbong Marcos, sabi ko sa iyo ang mali mo, Bongbong Marcos, kuha ng mga senador na hindi nyo man lang in-screen. Kagaya niyang si Manny Pacquiao. Dati, kumakalat man sa social media na sinisiraan ka niyan yung 2022 election. Ang mali mo, Bongbong Marcos, bakit mo kinuha? Dati, tapang-tapang ni Manny talaga Talaga inuupakan si BBM talaga. Halos talagang below the belt na yung mga sinasabi ni Pacquiao kay BBM. Pero syempre nagulat tayo, biglang sumama siya dyan sa alyansa para kinain niya. Parang dinura mo na, sinuka mo na, kinain mo pa. Hindi, ayan tuloy, dihado ka ngayon na meron ka ng trust issue sa mga senador mo. Kasi balita ko dyan, parang nagpapanik ka na. Hindi ka na sigurado na itong mga senador mo ay loyal pa sa iyo. Di ba? Si Manny Pacquiao, for example, naninira yan sa iyo. Di palay natin, loyal si Pacquiao. Sinabihan kang ng mga Marcos ay mga corrupt raw. Pero ngayon, kaalyado mo na. Di ba? At pati itong sample itong si Erwin Tulfo. Hindi man niya binoto si VP Sara na ma-impeach. Hala ka. Ang tanong, magiging loyal ba to sa iyo? Di ba? At ito pa. Hindi pumirma si Tulfo doon, sa impeachment ni VP Sara. Kasi di ba congressman to? Yung kapatid mo mismo, kadugo mo. Hindi ka kinakampihan. Ang kinakampihan, mga Duterte. Is that? That is already, kumbaga, red flag na yan. Na there is really something wrong sa inyong senatorial slate. Ngayon naman si Camille. Okay? So, balita na nagkagulo na raw dyan. May plastika nang nangyayari at may laglagan na raw gagawin. Sino kaya ang ilalaglag? Parang kanya-kanya na ba? Ganun ba? Diba?
Ito namang mga vloggers ng mga bangag at itong sa itong mga tambaluslos vloggers, pilit pa nilang pinagtakpan itong issue na ito na ano yan, chinichismis nyo kasi wala naman yan eh. Ayaw nyo pa kasing aminin eh. Kasi syempre hindi naman sila wala namang magsasalita na ano eh kasiraan o ano, 'di ba? Parang isipin pa rin parang okay pa rin sila pero hayaan na lang sila, parang gano'n na lang sa akin. No? Magkaalaman na lang talaga ngayong eleksyon na 'yan. Kasi talagang konti na lang naman eh. Doon na natin malalaman yung totoo. Sus, huwag na tayong magbulahan. Kilala na natin ang galawan nitong administrasyon na ito, di ba? Ito yung reaction. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.